Mainat na pagbati para sa iyo ang ating tagapakinig na laging ahaw sa kaalaman. Naranasan mo na ba yung nakaupo ka sa loob ng sasakyan mo, nakahawak ng sobrang higpit sa manibela? Tapos nakaapak ng madiin sa preno? Oo, eksakto. Nakaapak sa preno tapos hindi ka makaalis kasi hinihintay mong maging kulay berde yung lahat ng traffic lights mula sa kanto ng bahay mo hanggang sa kabilang dulo ng syudad bago ka pa man din umaabante. Grabe, abutin ka ng siyam-siyam yan sa pinarkingan mo. Imposible yan sa totoong buhay. 'Di ba? Alam naman natin na imposible. Pero kapag pinag-uusapan na natin ang paggawa ng malalaking desisyon sa buhay, lalo na kung hinahanap natin yung tinatawag na gabay ng Diyos, biglang nagiging ganito yung takbo ng isip natin. Totoo yan. Parang naghihintay tayo palagi ng perpektong sitwasyon. Oo, yung walang mintis na senyales bago tayo humakbang. Kaya ngayon, tutulungan ka naming matuto ng mabilis pero malalim. Alamin natin kung paano ba talaga magsimulang umabante ng walang information overload. Mhm. Titingnan natin yung mga pinagsama-samang notes at dokumento tungkol sa pagkilala at pagsunod sa tinig ng Diyos. Tama yung madalas na tinatawag sa Ingles na discernment and obedience. Alamin natin kung ang isang desisyon ba ay tunay na gabay o gawa-gawa lang ng sarili nating emosyon o takot. Okay, himayin natin ito. Bago natin pag-usapan kung paano eksaktong makinig, kailangan muna nating intindihin kung bakit ang daling magkamali rito. Kasi madalas parang laging may static yung linya, di ba? Oo. Bakit ba ang hirap minsan? Nagsisimula kasi ang kalituan niyan sa mismong inaasahan natin. Pag tiningnan natin yung mga materyales natin dito, may isang nakakagulat na pattern na lumalabas. Ano yon? Madalas, inaasahan natin yung mga sabot sa panalangin natin ay darating sa pamamagitan ng mga sumasabog at dramatikong senyales. Gusto natin ng mga malapelikulang eksena. Yung tipong nag-aapoy na palumpong o kaya nahahating dagat? Eksakto. O kaya isang malakas na boses mula sa langit na magdidikta ng bawat hakbang natin. Pero sa realidad, ang pamamaraan madalas ay napakasimple at tahimik. May magandang example rito sa source natin, di ba? Yung tungkol kay Propetang Elijah. Oo, si Elijah. Isipin mo, pagod na pagod siya, pinanghinaan ng loob, tapos nagtatago siya sa isang kuweba. Inasahan niyang magpapakita yung presensya ng gabay sa isang malakas na ipo-ipo o kaya lindol o apoy. Pero wala doon yung sagot? Wala talaga. Dumating ang kalinawan sa isang napakatahimik at bayayad na bulong. A gentle whisper, kumbaga. Wow! Ibig sabihin, nakatodo yung volume ng radyo natin kasi hinahanap natin yung ingay. Pero ang kailangan pala nating pakinggan ay isang frekwensya na humihingi ng buong atensyon at pananahimik natin. Tama ka dyan. At dahil madalas hindi natin naririnig yung malakas na boses na inaasahan natin, nahuhulog tayo sa dalawang maling ekstremo. Oo, nabasa ko yan. Yung una ay yung tinatawag na paralyzing skepticism o yung walang katapusang pag-aatubili. Ito yung sinasabi mo kanina na naghihintay ng puro green light. Oo nga eh. Takot na takot tayong magkamali, kaya naghihintay tayo ng isang daang porsyentong kasiguraduhan bago gumalaw. Kapag walang written guarantee, hindi tayo kikilos. At mayroon din namang kabilang dulo yan. Yung ikalawang ekstremo ay ang impulsive spiritualization. Ito yung medyo delikado, di ba? Guided ako. Ginagamit natin siya sa bawat matinding emosyong maramdaman natin. Kahit na pansariling kagustuhan lang talaga natin yon. Teka, sandali. Gusto kong tutukan yung impulsive spiritualization na yan. Sige, bakit? Tingin ko kasi minsan, ginagawa natin yan bilang isang uri ng defense mechanism. Mas madaling sabihin na, feel ko ito ang tamang landas kasi ito ang pinapahiwatig ng Diyos, kaysa aminin na, gusto mo lang talagang bilhin yung mamahaling bagay kahit wala ka sa budget? Oo nga. O kaya, gusto mo lang takasan yung isang mahirap na responsibilidad. Exactly. Kasi kapag ginamit mo yung linyang sinabi sa akin ng Diyos, sino pa ba ang maglalakas loob na kontrahin ka, 'di ba? Parang naglabas ka ng ultimate trump card para maiwasan ang pananagutan. Ang nakakabigahan ni Rito ay kung paano ipinapaliwanag ng konsepto ng discernment na ang pinakamalaking hadlang ay hindi yung kakulangan ng gabay. Ang totoong kalaban ay yung mismong kakayahan nating linlangin ng sarili natin.
yung self-deception natin. Oo. Sinasabi sa teksto na ang puso ng tao ay napakakomplikado. Naglalaman ito ng parehong tapat na pagnanais na gumawa ng mabuti at ng patagong pansariling interes. Kumbaga, pwede mong kumbinsin ng sarili mo na gusto mo yung tamang landas pero palihim kang umaasa na papabor ito sa ego mo o sa ginhawa mo. Kaya napakadelikado kung ang gagawin lang nating basehan sa pagdedesisyon ay yung sarili nating emosyon o kaya yung bilis ng tibok ng puso natin kapag excited tayo. Diyan ako madalas natitisod eh. Kasi ang daling sabihin na basta't nakaramdam ka ng peace, iyon na yun. Pero aaminin ko, kayang-kayang kong i-justify sa sarili ko na nakakaramdam ako ng peace sa isang desisyon kung yun talaga ang gusto kong mangyari. Kahit alam mong deep inside may mali. Oo, halimbawa, isipin mo na inaalok ka ng isang malaking promotion sa trabaho. Doble ang sweldo, malaking titulo. Ang daling sabihin na, wow, blessing ito. Sagot na ito sa panalangin ko. Pero ano yung catch? Ang catch, kapalit ng promotion na yan, mawawalan ka na ng oras sa pamilya mo, tapos inaasahan ng kumpanya na magsisinungalin ka paminsan-minsan sa mga kliyente para makabenta. Paano ko ngayon sasalain yon? Paano ko lalabanan yung sarili kong bias? Eksakto. Ang puntong yan. At yan ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng maiwan na mag-isa sa sarili nating isipan. Kailangan natin ng panlabas na preno. At dito papasok yung tatlong haligi ng pagsusuri na nasa source natin, di ba? Oo, naglatag sila ng tatlong napaka-practical na pamantayan. Unang-una at siyang pinakapundasyon ay ang pagsuri kung linyado ba ito sa banal na kasulatan. Oo, sa malinaw na prinsipyo. Tama. Ang simpleng panuntunan dito ay hindi kailanman kukontrahe ng manlilikha ang kanyang sariling mga prinsipyo. Binagit mo kanina yung issue ng rationalization at may napakagandang halimbawa nito sa kwento ni Haring Saul. Pamilyar ako rito. Inutusan siyang puksain yung tiwaling nasyon, di ba? Oo, pero itirira niya yung pinakamagagandang tupa at baka. Iningat niya yung sarili niyang lohika kesa sa malinaw na utos. At ang palusot niya, iaalay raw niya ang mga ito bilang sakripisyo. Grabe yung rationalization na yun. Gumamit siya ng relihiyosong dahilan para takpan ng pagsuway niya. Ibig sabihin, kahit gaano pa kaganda pakinggan yung intensyon mo, kung humihingi ito na isuko mo yung integridad mo, hindi yun tunay na gabay. Tumpak. Pareho rin yan sa kwento ni na Ananias at Sapira mula sa ating mga tala. Yung mag-asawa na nagbenta ng lupa. Oo, nagbenta sila ng lupa at nagbigay ng pera sa komunidad na sa unang tingin ay napakabuting gawain. Pero nagkunwari silang ibinigay nila ang buong halaga kahit na nagtago sila ng bahagi para sa sarilo nila. Naisip nila na okay lang manlinlang basta nagmumukha silang bukas palad. Eksakto. At doon papasok yung ikalawang pamantayan sa pagsusuri, ang pagtingin sa bunga ng iyong desisyon o yung spiritual fruit. Sinasabi na ang tunay na gabay ay laging nagbubunga ng pag-ibig, kababaang loob at kapayapaan para sa lahat. Hindi lang para sa sarili mo. Tama. Kung ang desisyon mo ay nagdudulot ng pagmamataas o nagiging dahilan para i-manipulate mo yung ibang tao, hindi yan galing sa tamang mapagkukunan. Naintindihan ko yung unang dalawa. Kailangan linyado sa matitibay na prinsipyo at dapat maganda yung bungang idudulot sa karakter mo at sa kapwa mo. Pero babalik ako sa problema ko kanina. Sige, ano yun? Paano kung nabubulag pa rin ako? Paano kung kaya ko pa rin i-justify sa sarili ko na hindi okay lang itong gagawin ko para naman ito sa future ng pamilya ko eh? Sino ang pipigil sa akin kung magaling akong magdahilan? At dyan na natin kailangan ng ikatlong pamantayan, ang payo ng komunidad o yung wise counsel. Oo nga, madalas itong nakakaligtaan ngayon, 'di ba? Sobra, kasi nabubuhay tayo sa isang kulturang nagtuturo na ang pagdedesisyon ay isang sarili at individual na karapatan. My life, my rules, kumbaga. Oo, ayaw natin pinapakialaman yung desisyon natin. Kailangan mong ilatag yung mga iniisip mo sa mga taong kilala ka, mga taong may malalim ding karanasan na kayang makita yung mga blind spots na hindi mo mapansin. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para mas madali nating ma-visualize kung paano nagtutulungan itong tatlong ito, ikukumpara ko ito sa GPS navigation na ginagamit natin araw-araw sa telepono. Magandang analogya yan.
'Di ba? Para makuha ng GPS yung eksaktong lokasyon mo sa mapa, hindi sapat ang isang satellite lang. Kailangan ng telepono mo na makuha ng signal mula sa hindi bababa sa tatlong magkakaibang satellites. Ang tawag doon ay triangulation. Oo, para accurate talaga. Eksakto. Sa pagdedesisyon natin, itong tatlong satellite na ito ay yung kasulatan, yung bunga ng desisyon, at yung payo ng komunidad. Kung isa dyan ay off ang signal halimbawa, sa tingin mo magandang idudulot ng desisyon mo pero lahat ng nirerespeto mong kaibigan ay sinasabing huwag mong gawin yan. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang triangulation mo. Baka maligaw ka kapag itinuloy mo. Kailangan nakahanay yung tatlo bago mo masabing nasa tamang direksyon ka. Napakagandang paraan para ipaliwanag yan. Ngulit alam nating lahat na hindi dyan nagtatapos ang laban. Oo nga eh. Kahit nakahanay na yan, nakakatakot pa rin. Kahit malinaw na walang nalalabag na prinsipyo at sang-ayon ng komunidad, madalas pa rin tayong nag-atubiling gumalaw. Bakit? Kasi gusto muna nating makita yung kabuuang mapa. Gusto natin ng turn-by-turn directions bago tayo humakbang palayo sa comfort zone natin. Gusto natin ng sigurado eh. At dito natin makikita yung pinakamabigat na aral sa buong talakayan na ito. Madalas, ang kalinawan ay hindi dumarating bago ka humakbang. Dumarating ito matapos ang paghakbang. Ito yung tinatawag na obedience before clarity. Wow! Pagsunod bago ang kalinawan. Ito yung bahaging mapapaisip talaga ang tagapakinig natin ngayon kasi labag ito sa natural na instincts natin na laging naghahanap ng kasiguraduhan. Oo, gusto natin laging safe. May isang kwento sa talakayan natin na perpektong naglalarawan dito. Yung tungkol kay Philip at sa opisyal mula sa Ethiopia. Iset natin yung eksena. Si Philip ay may napakamatagumpay na ministeryo sa Samaria. Nasa peak siya ng career niya. Dinudumog siya ng tao, komportable at pamilyar ang lahat. Tapos ano nangyari? Tapos bigla na lang nakaramdam siya ng udyok na iwan ng lahat ng tagumpay na yon at maglakad patungo sa isang kalsada na papuntang disyerto. Isang kalsadang walang tao, walang mahabang paliwanag sa kanya, wala siyang 5-year projection kung anong mangyayari doon. Parang pumunta ka lang dun ang udyok? Oo, at ang nakakabaliw doon, gumalaw agad si Philip. Sumunod siya kahit walang detalye. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin yung walang kamatayang tensyon sa loob ng bawat isa sa atin. Ang labanan sa pagitan ng tinatawag nating convenience o kaginhawaan at ng calling o yung tunay na layunin ng buhay natin. Ang hirap labanan ng convenience eh. Totoo. Kasi ang makabuluhang pagsunod ay bihirang maging komportable. Sa lohika natin, ang pag-iwan sa isang sigurado at sikat na sitwasyon para lang maglakad sa isang walang lamang disyerto ay kahangalan. Wala talagang katuturan sa praktikalidad. Natagpuan niya sa kalsadang yon ang isang opisyal mula sa Ethiopia. At dahil naruroon si Philip sa tamang oras, dahil sa kanyang pagsunod, na ipaliwanag niya ang mga teksto sa opisyal. At ang opisyal na ito ang naging pangunahing instrumento upang dalhin ang pananampalataya sa buong kontinente ng Afrika. Isipin mo yun, isang maliit na hakbang sa disyerto, epekto sa buong kontinente. Pero wait, kailangan ko mag-pushback ng kaunti dyan. Sige, ano yun? Kasi napakadaling hangaan yung kwento ni Philip kapag binabasa mo na lang yung ending. Pero sa totoong buhay, kung ako yung nasa posisyon niya, aaminin ko baka nakipagtalo muna ako ng matagal. Kasi nga iiwan mo yung comfort zone mo. Oo, tatanungin ko, seryoso ba ito? Ang daming nakikinig sa akin dito, tapos papupuntahin mo ko sa disyerto. Bakit ko isusugal ang isang siguradong bagay para sa isang kutob? Paano ba natin maipapaliwanag kung bakit kinakailangan itong bulag na paghakbang na ito? Naiintindihan ko yung reaksyon mo. Kasi naka-wired talaga yung utak natin na humanap ng risk-free na buhay. Iniiwasan natin yung uncertainty. Pero ipinapaliwanag sa mga dokumento natin na ang pagsunod, kahit sa maliliit na hakbang, ay nagde-develop ng tinatawag nating spiritual muscle memory. Spiritual muscle memory? Paano yun? Habang humahakbang ka sa kabila ng kakulangan ng impormasyon, sinasanay mo yung isip at puso mo na magtiwala sa nagbibigay ng gabay, hindi sa mapa. Para itong pagmamaneho sa gabi na may madilim na hamog. Hindi mo makikita ang buong kalsada pa uwi, di ba? Oo, yung hanggang dulo ng ilaw lang ng sasakyan mo, yung makikita mo. Eksakto.
Ang ipinapakita lang ng mga ilaw mo ay ang susunod na 20 metro. Pero habang umaabante ka ng 20 metro, umiikot din ang ilaw para ipakita ang susunod na bahagi ng kalsada. Kung hinihintay mong sumikat ang araw para makita ang buong kalsada bago ka umandar, pinapatay mo ang kakayahan mong magtiwala. Wow! Ang galing ng analogiyang yan. Kaya nga sinasabi na ang kalinawan ay hindi requirement para humakwang. Ang kalinawan ay ang mismong premyo dahil sa matapang na paghakbang. Uulitin ko yan para tumatak sa lahat. Ang kalinawan ay premyo ng paghakbang. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi alam nating lahat kung gaano nakakatakot yung teoryang yan kapag nasa sitwasyon ka na. Oo, madaling sabihin pero mahirap gawin. Kaya paano natin sasanayin yung spiritual muscle memory araw-araw para hindi tayo magpanik kapag nandyan na yung malaking desisyon? May ibinigay na mga practical na pamamaraan sa mga notes natin at ang unang-una rito ay yung tinatawag na obedience journal. Napakahalaga niyan. Ang obedience journal ay hindi katulad ng diary kung saan naglalabas ka lang ng emosyon. Isa itong sinadyang pagtatala, kadalasan linggo-linggo, ng 5 aspeto ng iyong mga desisyon. 5 aspeto. Ano yung una? Una, isusulat mo yung prompting. Ano yung naramdaman mong udyok na kailangan mong gawin, kahit gaano pa ito kaliit. Ikalawa, ang iyong response. Naging mabilis ba ang pagsunod mo o nakipagtalo ka pa? Oo, kung naging matigas ba yung ulo mo sa umpisa. Tapos yung ikatlo, Ikatlo, ang scriptural reference. Paano ito nakahanay sa mga prinsipyo ng katotohanan? Ikaapat, ang advice and counsel. Sino ang nilapitan mo para humingi ng pananaw at ano ang sinabi nila? At ikalima, yung outcome or lessons. Anong nangyari matapos mong gawin ito at anong natutunan mo sa sarili mo? para mas maunawaan mo ito, tagapakinig, isipin mo na lang na ang obedience journal ay parang isang workout logbook sa gym. Kapag nagbuhat ka ng mabigat na yon, huwag mong asahan na paggising mo bukas ay makikita mo na agad sa salamin yung malalaking kalamnan mo. Baka nga sumakit pa buong katawan mo kinabukasan eh. Oo nga eh. Ganyan din pakiramdam ng pagsunod minsan. Nakakasakit ng pride, nakaka-inconvenience, pero kung magpapatuloy ka at babalikan mo yung logbook mo pagkalipas ng ilang buwan, makikita mong kaya mo nang magbuhat ng mas mabigat nang walang kahirap-hirap. Nakikita mo yung malilaw na pattern ng paglakas mo. Eksakto. Ganoon din sa pagkilala sa tamang gabay. Hindi mo agad mapapansin sa isang desisyon lang. Pero kapag binasa mo yung journal mo mula sa nakaraang taon, makikita mo kung paano unti-unting lumilinaw ang boses na nagtuturo sa'yo. Napakahusay ng paghahambing yan. Bukod sa journal, may isa pang tool na ibinigay para tulungan tayo kapag nasa gitna na tayo ng sangandaan. Ang Decision Discernment Grid. Ito yung parang mental checklist, di ba? Oo. Hana ito ng mga tanong na dapat mong sagutin ng buong katapatan bago ka gumawa ng malaking hakbang. Halimbawa, sumasalungot ba ang desisyong ito sa mga prinsipyo ng kabutihan? Ano ba talaga ang tunay na motibo ko? Ginagawa ko ba ito para sa kabutihan o para lang protektahan ang pride ko? Tama. Tapos tatanungin mo rin kung nakipag-usap ka na ba sa mga taong nirerespeto mo. Ano ang magiging epekto nito pagkalipas ng ilang taon? At sa huli, nakakaramdam ka ba ng tunay na kapayapaan na hindi sa pilitan? Ang galing! Kasi binibigyan ka nito ng sistema. Hindi ka lang basta nagpapadala sa bugso ng damdamin. May malinaw kang pamantayan para i-check ang sarili mo. Totoo yan. Hindi ka pwede basta-basta lang sumugod. Kaya para buuin natin ang labat ng napag-usapan natin, ang pagkilala sa tamang gabay o discernment ay hindi isang magic trick. Hindi ito mystical superpower na para lang sa mga propeta. At hindi rin ito nangangailangan na laging may umaapoy na palumpong. Oo. Isa itong praktikal at relasyonal na disiplina. Proseso ito ng masusing pakinig, pag-amin sa sarili nating mga bias, pagtanggap ng panlabas na preno mula sa komunidad, at ang matapang na paghakbang kahit hindi mo pa nakikita ang dulo ng daan. At mahalagang paalala na hindi lang ito para sa mga malapili kulang krisis sa buhay. Oo, hindi lang ito para sa mga tanong na lilipat ba ako ng bansa o sino ang pakakasalan ko. Ang tunay na pagsasanay ay nangyayari sa mga ordinaryo, nakakabogot at maliliit na sandali araw-araw.
Nagagamit ito kapag nagdedesisyon ka kung kakausap mo ba yung kasama mo sa opisina na walang pumapansin o kung ibababa mo ba yung pride mo para mag-sorry sa pamilya mo bago ka matulog. Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan para sa bawat isa sa atin na palaging naghihintay ng perpektong senyales. Kapag binalikan natin yung kwento sa disyerto, na-realize ni Philip na ang isang simpleng pagsunod ay naging mitya ng pagbabago sa buhay ng iba. Hindi niya nakita yung mapa ng hinaharap. Ang tanging dala niya ay ang tapang na sumunod sa susunod na hakbang. Ibinigay sa kanya ang resulta bilang parangal sa hindi niya pagdadalawang isip. At dahil dyan, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na sana'y magpagulo sa isipan mo sa magandang paraan habang nagpapatuloy ka sa iyong araw. Nagsimula tayo sa kwento ng pag-upo sa loob ng sasakyan na hinihintay maging berde ang lahat ng traffic lights bago umandar. Yung imposibleng mangyari. Oo. Pero kung totoong ang kalinawan ay nakukuha lang natin matapos nating humakbang sa unang green light sa kanto, tatanuin kita. Ano ang isang maliit at napakatahimik na udyok sa puso mo na matagal mo nang binabaliwala dahil lang hindi mo pa nakikita ang buong mapa? Magandang tanong yan. Paano kung ang mismong hakbang na pilit mong iniiwasan dahil natatakot kang magkamali ay ang mismong simula ng isang himala? Hindi lang para sa kwento mo, kundi para sa buhay ng ibang tao na naghihintay lang na makita ka sa kalsada nila. Huwag mo nang hintayin na mag-green light ang buong syudad, may isang ilaw na berde na sa harapan mo. Pindutin mo na ang silinyador at humakbang ka na. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalim na paghihimay at hanggang sa muli.